Alright, welcome back. At muli, magkakaroon ulit tayo ng loan review about this certain OLA na nahiraman natin at binayaran natin. Sinubukan ko na po siya ng ilang ulit at tinry ko na po siya. Bali, pangatlo na po ito kung sakasakali mag-loan tayo. At para mas maintindihan nyo, simulan natin talakayin. Dito, si Cashalo. Alright, pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-subscribe po ang aking channel, Sir Johnny 2.0. Paki-like na rin po, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga OLA reviews na ginagawa natin dito. At legit, OLA, online lending reviews. Okay legit tayo at honest. Talagang sinusubukan natin yan para sa inyo, para hindi naman kayo nagkakaroon ng issue about that. Pero syempre, iba-iba yung mga nararanasan ng mga taong umuutang sa mga certain OLAs. Like this, Cashalo, sinubukan ko po siya nung huli natin na pinakasay, nakapag-loan ako. Actually, 2023, if I remember it correctly, sinubukan ko siya pero na-decline ako. Hindi ako na-approvean. Ibig sabihin, rejected for the 1.5 na sinubukan kong hiramin noon. At ngayon, sinubukan ko siya. Nakapag-approve agad naman sa akin. Then, ito nga, binayaran ko siya nung recent lang. Kasi ang due date ko is May 1. Pero nung nakaraan pa, Holy Week, nagbayad na rin po ako sa kanila. Pero naka-reloan pa rin ako. At nag-approve po siya from 1,000, na-approvehan po ako ng Holy Week ng 2,000. Then, ito, yung pangatlo, sinubukan kong bayaran. At pwede pa rin akong makapag-loan sa kanila. Pakita ko sa inyo, ito po. Binayaran ko po siya ng actual payment. Pakita ko sa inyo. May 1 po yan, binayaran ko. Halagang 2,199. Takpan ko lang, ayan. And then, ayan, sa GCash, binayaran ko po siya. 2,219 na po siya kasi meron siyang service fee doon sa payment system. And then, ayan, nabayaran ko na siya. At pag-apply ko, sinubukan ko siya, tinry ko ulit na applyan kung magbibigay pa rin ba siya sa akin ng another loan kung susubukan natin. Then, pinakita po sa akin na, ayan, after a minute lang po yan, sinubukan ko. Kasi, alam ko kasi, medyo matagal sila mag-process. Pero, nung mga ilang minuto after this, mga 5 yata, 5 minutes, sinubukan ko. Ayan, binibigyan naman po niya ako ng borrowing amount na hanggang 9,000. Medyo tumaas po talaga yung credit limit na ibibigay sa akin ni Cashalo. Which is good. Kasi, unlike sa iba na makahiram ka, ito nga susubukan natin dyan, kaya nga gusto kong malaman nyo at makita nyo kung okay bang hiraman, kung kapag ikaw ba'y habang tumatagal ay makakapag-reload ka pa rin sa kanila. So, binigyan niya ako ng credit limit na 9,000. Ayan. Pero for one-time payment lang po ito ng 32 days. Ayan po. Medyo isang buwan. Unlike kasi kung 9,000, medyo mabigat bayaran, kaya hindi ko na tinuloy. Pero tinignan ko yung ibang pautang nila, sinubukan ko, tinry ko si 2,000, for 32 days din po siya. Pero ang tubo po niya is almost 20% for 1 month. Kasi tignan niyo po, 2,399, di ba? Medyo 20% na yan kasi 2,400 almost na yan, exactly. Then tinry ko si 5,000. Tinignan din natin kung magkano siya. Almost 20% din for 1 month. 5,999.52 yung aking ibabalik for 32 days to one-time repayment. Medyo mabigat, na medyo alangan kasi sa SEC, yung kanilang ceiling of interest rate, kung pagbabasihan natin, medyo lumagpas siya doon. Kasi 15% lang po yun, dapat. Pero wala naman ako against dahil okay naman pong hiraman itong si Cashalo in case of emergencies like hindi siya nagtatawag ng contacts. Ewan ko lang, sa iba kung mayroong mga ganon. Ito kasi, first time ko siya subukan at i-review para sa inyo, para magkaroon kayo ng mga ideya kung okay ba talaga siya. Wala naman akong naanuhan sa kanya. Actually, for reminders lang lagi po ng 3 days. Ganun po kasi sistema ang ginagawa niya. Pagka 3 days na malapit na kayo yung mag-due, sinubukan ko rin bayaran yon noong April, noong 17, noong Holy Week. And then, naka-renew nga ako ng 2,000. Wala na yung 1,000 Bali, tinaasan na po. Nag-increase po na agad ng 1,000 yung hiniram ko na 1,000. Pero by that time, 15 days lang po yun. 15 days, then 10%. So it means, naging 1 month siya, naging 20%. Medyo, yun lang,
medyo issue ko lang kasi is 20% na siya for 1 month. Okay? Medyo, yun lang nakakaano ron. Medyo ang aking heads up lang sa kanila is, sa iba, may nakausap ako na sabi is 15% lang daw. Hindi ko lang kung bakit ganun sa akin. I have no idea about that, bakit ako naging 20%. Pero, kung sa pagiging legit, si Kasyalo po ay SEC registered, submitting entities sa CIC, accessing entities ng CIC. It means na kompleto po siya sa lahat, pero wala ako masyadong issue ng mga harassment na narinig sa kanila. Marami lang nagtatanong about kung okay ba si Kasyalo hiraman, kung nangaharas ba o hindi. Pero for me, wala akong naranasang harassment. Nagbayad ako due date mismo nung araw at binigyan pa rin ako ng offer ng credit limit ko is 9,000 nga. At pwede kong hiramin yan anytime. Okay? Para mas maintindihan nyo lang, para mas maunawaan niyo. Pero wala akong issue na nakikita sa kanya. Meron lang may issue na nagsasabi, ewan ko sa iba, baka kasi may problema na, malaki na yung utang, di na nabayaran agad, tawag doon, di na kayang bayaran, baka akala na, baka nangaharas, baka tulad ng iba. I don't know about that. But we'll still review this, Ola, para sa inyo, para magkaroon kayo ng heads up. Uy, Ate Red style. Ay, Ate Red, diklag nila. Kinokopya lang kita. You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. So sana nakatulong ang video ito para sa inyo na nangungutang dito kay Kasyalo. At muli, maglalambing ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking Sir Johnny 2.0. This is mga honest online loan review para sa inyo. At maraming pong salamat at hanggang sa muli.